Bukas alas 9 ng umaga, sisimula na daw ni General Torre ang pag-iinsayo sa boxing gym ng PNP para sa pinaghahandaang laban sa linggo. Mga kabayan, trending at pinag-uusapan ngayon sa social media ang nalalapit na pagtutuos o pagboboksing ng dalawang opisyal ng ating gobyerno na si PNP Chief General Nicolas Torre III at ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Matatandaan na nanggagala ito sa galit itong si Mayor Baste dito kay General Torre dahil sa tila pinag-iinitan daw ng General ang pamilya ng mga Duterte. Si General Torre ang namuno sa pag-aresto kay FPRRD para dalahin sa Dahig, Netherlands at hanggang sa ngayon ay nakakulong pa rin sa International Criminal Court o ICC. Nitong nakalipas na araw ay hinamon ni Baste ng suntukan itong si Torre. Aniya matapang lang si Torre dahil sa kanyang mataas na posisyon sa gobyerno. Kaya aniya mas maganda kung magsuntukan na lang sila. Dura Torre, Mr. Torre, sanay na ako sa iyo. Kasi matapang ka lang naman, we have the position pero gusuntukan tayo, aran ko makaya bita. Dahil sa naging pahayag ni Mayor Baste, agad naman na kumasa sa hamon itong si General Torre. Ayon sa kanya, kung yan ang gusto ni Duterte, pagbibigyan niya ito at nagsuggest pa siya ng venue, oras at petsa kung saan magtutuo silang dalawa. Kung yan ang gusto niya, madaling pagbigyan yan, boxing na lang para madaling iset up at gawin natin this coming Sunday, 9 o'clock. I'll be there in Araneta. I'll ask Araneta to set up a boxing ring. Hopefully they will oblige. Kung wala naman, di maghanap tayo ng kung saan gym ang gusto niya. Dagdag pa ni Torre, para naman makatwiran at makabuluhan ang kanilang laban, dapat makalikom sila ng pondo o charity boxing match. Ang pera na malilikom nila ay idodonate sa mga kababayan nating apektado ng patuloy na pagbaha at nasalanta ng bagyo. Marami ang nasalanta ngayon ng bagyo at baha. Maybe we can use this moment or this opportunity to raise funds. 12 rounds sa sundukan para maganda at para medyo marami-rami ang ma-raise natin. Dagdag pa ni Torre, kahit wala silang practice, okay lang din naman. Aniya, lakasan lang ang loob yan at kung magkasakitan, okay lang yon. Ang importante na ilabas nila ang sama ng loob sa isa't isa. Kung magkasakitan, konti lang yan. Unless, lakasan lang ng loob yan. Sa akin naman, pareho lang naman kami siguro walang practice or baka kung nag-practice siya, okay lang din. Let's see. Dahil sa naging patutsada ng dalawang opisyal ng ating pamahalaan, umani ng samot-saring reaksyon ito sa publiko. Ayon sa ating mga kababayan, aabangan nila ang napipintong laban ni Torre at Batang Duterte, kung saan ay gaganapin ito sa Araneta Coliseum ngayong darating na linggo alas 9 ng umaga. Samantala sa iba pang mga balita, nagbigay naman ang pinakabagong update mula sa International Criminal Court o ICC, itong asawa ni dating Pangulong Duterte na si Hanilet Abansenia. Ito ay may kaugnayan pa rin sa kasalukuyang sitwasyon sa kalusugan ng dating Pangulo. Ayon kay Abansenia, lalong namayat ang kanyang asawa. Sa kabila nito, maayos naman daw ang kanyang kalusugan at normal pa rin ang pag-iisip. Ma'am, reaction lang po yung pagpapayat ko ni Tatay Digong. Totoo, payat talaga siya. Ngayon, napansin ko. Noon pa yun, di ba, yung last time ko natin. Kasi, remember ko ng Thursday ako pumunta. Tapos, punta ko ng Tuesday. Pansin ko talaga po kaya. So, lalo pa pong pumayat or the same lang? Payat. Okay. Yung buto niya dito, lumalim. Lumalim ang buto. Pero yung pagpayat niya, ma'am, hindi naman nagsasag yung face. Or, Wala. Ano Okay. talaga, maliit talaga yung face niya na, di ba, hindi na talaga yung, hindi naman siya cheeky na. Wala. Hindi yan totoo Dito sa niya. Facebook. Dito niya, malalim. Dito, kita yung ano niya, buto niya. Sa isang interview sa Dahig, Netherlands, nakakalungkot na pahayag at pakiusap ni Hanilet sa mga kinaukulan. Aniya kahit bigyan lang ang kanyang asawa ng 10 araw na buhay at makauwi sa Pilipinas, basta dito lang siya mamamatay sa sariling bansa. Ito ay bunsod na rin ang naging pakiusap at dasal ng dating Pangulo. Thank you very much, ma'am, dahil ang buong bansang Pilipinas naman, miski hindi kami kamag-anak, tatay po talaga ang turing namin sa kanya. Lahat kami True. share the feeling na dapat talaga maiuwi na sa lalong mabilis sa panahon. Prayer doon na isang araw na lang ibigay sa kanya ng Diyos. Basta mamatay lang yun siya sa bahay lang. Clinic. Kasi yun ang laman ng ano niya, 80 years old. Ba naman ang meron sa 80 years.
Pagkain na lang, pagkain na inayaw lang. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sang-ayon ka ba sa naging kasunduan ni General Torre at Mayor Baste na magboxing na lang sila sa Araneta Coliseo ngayon darating na linggo? At kung magkatotoo man ito, saan ka pupusta sa dalawa? At magkano naman ang iyong ipupusta para naman makalikom ng pondo na ibibigay sa mga kababayan nating apektado ng pagbaha at bagyo? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Dura Cory, Mr. Torre, sanay na ako sa iyo. Kasi matapang ka lang naman, we have the position pero kung suntukan tayo, arangan ko makaya, bita. Handa si Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III para sa isang boxing match kay Acting Mayor Baste Duterte. Ayon kay General Torre, sa halip na magpalitan ng salita sa social media, maaari namang magdao sila ng 12 rounds charity boxing match sa linggo, July 27. Naghamon siya ng suntukan. And well, sa atin naman, whether he's serious or not, sa atin, let's just put this on a better use. Kung yan ang gusto niya, madaling pagbigyan yan, boxing na lang para madaling iset up. At gawin natin this coming Sunday, 9 o'clock. I'll be there in Araneta. I'll ask Araneta to set up a boxing ring. Hopefully, they will oblige. Kung wala naman, di maghanap tayo ng kung saan gym ang gusto niya. Ang tanging nais ng PNP Chief, sana ay mayroong mag-sponsor para kumita sila na siya namang itutulong sa mga nasalanta ng bagyong Krising sa iba't ibang panig ng bansa. Siguro you can find sponsors. Per round, may mag-sponsor. So, let's place their merchandise before each round. So, 12 rounds para medyo marami-rami ang sponsor, marami tayong ma-erase na pondo. Depensa pa ni Chief PNP, hindi sa pinapatulan niya si Acting Mayor Baste. Subalit, isa na rin itong magandang pagkakataon para makatulong sa mga sinalanta ng bagyo. Pero tamang-tama dahil marami ang nasalanta ngayon ng bagyo at baha. Maybe we can use this moment or this opportunity to raise funds in a charity boxing match. This coming, kung para mabilis, this coming Sunday sa Araneta, 12 rounds, pwede. 12 rounds sa sundukan para maganda at para medyo marami-rami ang ma-raise natin. May mensahe din si General Torre sa mga bashers at mahilig magkomentaryo sa social media. Mag-donate sila para maka-raise tayo ng pondo. Pay-per-view. Maganda yung gupit niya ngayon. Tsaka yung kulay ng buhok niya. Tapos, tanong siya kung may tao pa dito. Sabi ko, meron. Hindi nababalan, ma'am. Sinabi ko nga, nandyan si Attorney Hano. Tapos, yun, sige, siya tanong sa akin, kaya siya makauwi. Kaya, nadihin ko si Attorney Kaufman. Tawagan siya. Yun ang tanong niya. Sa mga napag-usapan niyo po, what can you share? Yung mga hindi naman private matters. Meron ba ho on anything on politics? Wala naman. Kinuwento ko lang yung di ba yung witness na ex-queen. Oo. Kinuwento ko yun. Yung tanim testigo po yan? Yung tapos, Si Pastor Kibuloy po, wala siyang nasabi dahil natin yung bail ni Pastor Kibuloy. hindi ko na-venture kasi. Pero naman siya Hindi rin niya kasi nalaman na na-cancel yung na hindi na-grant ng bail. Hindi siya na-grant. naman siya, kaya lang, yun na nga, tanong mo parati, ano daw sabi niya, di daw niya nakikita yung lawyer niya. Sabi niya. So, palusod ka. Pero dati, iba nila eh. Dati ko pag binibilihan ko sa vending machine, pwede dalahin sa yun. Ngayon, hindi na pwede. Bumili ako ng 2 chips sa vending machine, saka bagay, pangalawa niya ito, tira niya ito. Yun, tapos, yun ang tinatanong niya kung diyan ba siya mamamatay. Oo. Sabi ko,
May awa. Ma'am, reaction lang po yung pagpapayat to ni Tatay Digong. Totoo, payat talaga siya. Ngayon, napansin ko. Noon pa yun, di ba, yung last time ko nandun. Kasi, remember ko ng Thursday ako pumunta. Tapos, punta ko ng Tuesday. Pansin ko talaga po kaya. So lalo pa pong pumayat or the same lang? Payat. Okay. Yung buto niya dito, lumalim. Lumalim ang buto. Pero yung pagpayat niya, ma'am, hindi naman nagsasag yung face. Or, Wala. Ano Okay. talaga, maliit talaga yung face niya na, ano, di ba? Hindi na talaga yung, hindi naman siya cheeky na. Wala. Hindi yan totoo Dito sa niya. Facebook. Dito niya, malalim. Dito, kita yung ano niya, buto niya. Yun, tapos, yun, tanong niya, kailan daw, ano, kailan daw siya. Si Kitty po, when is she visiting the father? Mag-aabot sa mga next month po. Tapos, po. Kasi kanina tumawag, nag-call ang papa niya. Call, tapos, naiyak na naman ako kasi kitahan niya. Pinantahan niya yung papa niya. Tapos, sinasabi niya kasi na, nakausap doon yung lola niya. Tanong sa akin ng papa niya, okay ba daw dito? Sabi ko, okay naman siguro. Sabi ko nga, baka out of yung inspiration or what. Pero, awa ng Panginoon, okay naman siguro siya. Meron ba siyang mensahe sa aming mga nagsusuporta sa kanya? Siyempre, papasalamat siya. Alam niya nandiyan kayo. Alam niya na pinagdarasal niyo siya. Dasalan tayo. Sinabihan ko saan. Yun lang yung portion na narinig ko na tama ba yun na sabi ni Bibi na sinabihan niya miskin na siya na mag-isa. Sinabihan niya ICC, di ba? Na mali ang tama ba yun? Tama po sinabi niya. Sinabihan ko. Sabi ko, sabi ko nga sa, siya nga, di niya alam ang kaso niya. Tinatanong niya, ano ba talaga ang ko? Kaso. So, Hindi Hindi niya talaga ang sabi ko, wala sila makita eh. Nakalkal na sa ilalim ng makita na yung tain ng mga tao. Ang kaso, wala pa. Kasi, Sabihin niyo hanggang ngayon po, nag-advertise pa sila sa mga testigo na lumabas. At Ayan, sa pilitan na talagang kino-coerce sa mga pulis na mag-testigo, wala namang bumibigay. sinabihan ako na sinabihan ako nung may kasi dyan eh, may tao dyan na team dyan na nagsabi na ako ng news. Di ba tama ba yung news? Na yung na kay kanina ba yun? Kay yung nag-squill na witness. Mhm. Tama, di ba? Oo. Sinabi niya meron siyang kasama na Yes. Nagsabi lang ako yun. Sabi ko sa English, sinabi ko lang, kinwento ko lang balita. Hindi yan regarding sa kaso, balita yung kinikwento ko. Ganun yung kung ano lang yung balita doon na ganun yung Hindi ko nga alam kung sino yun. Hindi na ako nakikinig kasi ng news eh. Yun. Dasal na lang talaga na hiling ko sa inyo na sana filtan niya nandito kayo. Dasal, walang tatapos at dasal. Try niyo sa kumbana dito na. Ano ho, yung naggupit at nagkulay ng buhok dyan na sa ICC. Ano? Yung nagkulay at Oo, naggupit. Yung kulay ng buhok niya na ngayon, yung parang brown. Hindi na yung dark na black, brown na. Sabi ko nga sa kanya, gusto mo. Tapos yung parang gano'n na, sino bang buhok? Parang ganyan, no? Parang gano'n, parang gano'n. Napay. Parang gano'n. Hindi yung, di ba, sabi ko nga sa kanya, yung buhok yung dati, ayaw ko yung gupit eh. Minsan, yung gupit eh. Pero, sabi ko sa kanya, gusto ko yung gupit. Yun, tapos minamasahe ko yung paa niya. Chinecheck ko kasi yung toes niya. Ay, mga ganyan. Tapos, may nakita ako kasi na parang mark na pula na line sa niya ba, sa talampakan niya. So, inano ko gano'n kasi, pag diabetic, ayaw ko mag-line.
So, minasahan, ganun ko ganun. Sabi ko, palitan ko kaya kasi ako pabibili ng ano niya. Yeah, last. Hugs ba yan? Hugs. Hugs. Yung Hugs. GGG. Yung Hugs na gano'n, na slip-on, na close doon sa ano, gustuhan niya. Oo, na, ano niya. Sabi ko, palitan ko na to. Palitan ko na to. Sabi ko nga sa kanya, palitan kita ng mga bagong mga ano. Hanggang ngayon kasi hindi nila ako binibigyan ng bagong measurement niya, pati weight niya eh. Tagal ko nang inano yan. Kasi ayaw ko yung matapakan niya, lawlaw na minsan, hawakan daw niya yung pantalon niya. Diba? So, matapakan niya. Ano pa? Ito pa. Gusto ko actually palitan lahat ng kaya yung reason why gusto ko liitin yung public measurement sa I just follow the instruction. Sabi ko, Sabi ko, instruction 230. Sabi ko, one daw. Yeah. Eh, ano ko nga sa lawyer. Sila nagbibigay ng ano. Sketch. From Germany. So how do you feel, ma'am, after seeing him for about a month and a half, no? Na hindi niyo siya nakita. Anong assessment niyo? Pumayag siya. Ano siya. Inaano ko yun sa ano eh. Ako na nga nagiging kontrabida eh. Tapos sabi na, ako yung kontrabida. Kasi sinabihan ko nga siya eh. Hindi sa inaaway. Sabi, di ba may right kami eh. Right kami na tanong-tanong. Diba sa earlier. Tinanong ko nga si Sal Panelo, sabi ko, bibis lang mo kasi pakitas niya. Sa daw kung kliyente daw niya, sinasabihan daw yan, sige, magtanong ka sa ibang, mag-inquire ka sa ibang lawyer, gano'n, di ba? Siyempre tayo, isa lang naman ang purpose natin, di ba? Gusto natin makalabas. Kahit na anong gawain namin, maghahanap kami ng paraan. Diba? Sabi ko nga sa kanya, maghahanap kami ng paraan. Para hanggang ngayon na ngayon, bewildered ka, di ba? Kasi wala namang task sa Pilipinas. Tsaka working naman ang justice system natin. Di ba? Yes, patay na lahat yun sa Justice Supreme Court. Di ba? Buhay naman sila lahat. Nakaitim sila, di ba? Yun ang ano ko. Wala naman ni isa. Wala naman ni-receive yan na kaso sa Pilipinas. May functioning pa na sa Pilipinas. So yan na, bewildered hanggang ngayon kasi deprived mo ng buti sana ka mo kung may 40 years o yung So, sabi ko nga nasabi ko to sa lawyer, sabi ko wala siyang only God knows hanggang kailan yan siya. Hininga natin, di ba? Lahat ng hininga natin, natitirang hangin dyan sa baga natin, lahat belongs to God. Oras na nobody knows when yan kukunin ng Meski pa check up pa nila dyan, pa-check up, monitor sila ng monitor dyan. Monitor. Only God knows. Sabi ko nga sa lawyer, sabi ko, hindi magiging maganda yan sa iyo bilang abogado kung namatayan dyan. Ikaw. Nightmare po yun. Thank you very much, ma'am, dahil ang buong bansang Pilipinas naman, miski hindi kami kamag-anak, tatay po talaga ang turing namin sa kanya. Lahat kami share the feeling na dapat talaga maiuwi na sa lalong mabilis na panahon. Prayer doon na isang araw na lang ibigay sa kanya ng Diyos. Basta mamatay lang yun siya sa bahay lang. Clinic. Kasi yun ang laman ng 80 years old. Ba naman ang meron sa bibigyan. Pagkain na lang gusto niya. Pagkain niya, inayaw lang. Okay, kung wala na kayong question, she just arrived, jet lag pa. Thank you very much, ma'am. And Salamat, see you ma'am. sa Friday. Pasensya na po kayo, talagang uhaw na uhaw kami na makakuha ng balita kay Tatay Digong. So talagang
eagerly awaiting kung sino man ang bibisita. Thank you, ma'am. Salamat, ma'am. Thank you. Oh, ano na. Yung ano, Picture, picture. Picture dito. Individual picture muna, individual. Individual. Dai, and ko na. Ako po ako photographer ni Ate. Ako creative public. Ako tulong sa Akala ko kay ma'am.